Pero nung, nakatapak na ako sa Dubai, parang, "Lord, eto na ba yun?" Iba yung feeling, iba yung pakiramdam, parang nasa ibang mundo ka na. Hindi parang ibang bansa, parang ibang mundo. Pero dito ko nakamdaman yung depression. Sobrang ganda po ng Dubai. Pero sa dami ng mga nangyari po sa amin doon, kabayan ka updates, parang, sorry to say this, pero parang naging impyerno po sa amin ang Dubai. Akala ko kapag nasa ganitong industry ka, ang poproblemahin mo lang talaga ay yung papaano ka mag-market, papaano mo tatrabahuhin yung mga kliyente mo. Hindi talaga naging maganda yung unang 2 taon ko sa SMDC. Oo, pero kapag mahal mo kasi ang isang kumpanya, kapag mahal mo yung isang bagay, hindi mo talaga iiwanan. Kung magandang umaga, tanghali, gabi. Sa lahat po ng mga kabayan ka-updates, sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, saan mang panig man kayo ng mundo, magandang araw po sa ating lahat. Wait lang, sa kauna-unahang pagkakataon, ito nga po ay ating babanggitin kaya medyo kailangan talaga espesyal, memorable ang ating pagkakabigkas. Ayan. Mula po sa inyong virtual international property specialist na ngayon po ay isa na pong Associate Sales Director, Justin Archeda, at ito ang nag-iisa at nag-iisa lang na SMDC Podcast. Yay! Oo, finally, kabayan ka-updates. Tama po ang narinig nyo. Ayan. Today is August 4, 2024. Araw po ng linggo. Totoo nga po ang narinig nyo po, kabayan ka-updates. Tama po ang nakita nyo sa ating thumbnail. Yes, promoted na po tayo bilang Associate Sales Director. Oo, naku, maraming po ako mamayang kwento sa inyo, kabayan ka-updates, no? Dahil ito po, ang episode na ito ay napaka-espesyal. Dahil ikakwento ko nga po sa inyo, kung meron lang naman kayong pakialam, opo. O kung meron lang naman kayong pakialam, opo, medyo ikakwento ko nga po sa inyo ang aking naging journey sa SMDC. Ay, mukhang maghanda-handa po ng maraming tissue, kabayan ka-updates, dahil medyo iba talaga. So far, masabi ko na itong kumpanyang to, so far ang pinaka mahirap pero masaya. Oo, 'di ba? Kapag masaya ka naman talaga sa isang bagay, oo, hindi mo ito basta-basta iiwanan, hindi mo ito basta-basta babaliwalain. So talagang mm, mm. Okay, nako. Ngayon po ay araw nga po ng August 4, 2024, araw po ng linggo. Gusto ko nga palang batiin ng congratulations ha, Carlos Yulo. Naku, nakauwi po siyang ginto, kabayan ka updates. Isa po itong malaking karangalan sa ating Pilipinas. Ang dami na namang premyo ang kanyang makukuha, no? Kung di ko nagkakamali, ang kanyang napanalunan nga po ay 10 million pesos. Okay. So, marami pa akong mga papremyo dyan, no? Dahil hindi lang po 10 million pesos ang kanya matanggap. Ano pa, marami pa mga kumpanya, malamang ang mga nag-aabang dyan. Kapag ikaw talaga ay may hard work sa buhay, talagang ang dami-dami talagang blessings na dumarating. Sobrang proud na proud po ang mga kabayan ka-update sa iyo, Carlos Yulo. Ayan. Ang dami mga good news talaga ngayong araw na ito, no? Pala, kabayan ka-updates, ang SMDC Podcast nga pala ay napapanood at napapakinggan sa YouTube channel, Spotify, Apple Podcast, and SMDC Kabayan Investment Facebook page. And syempre, meron tayong mga clips na na-upload every 11 in the morning, weekdays po yan. Mga clips na naman yan ng mga podcast natin, dahil of course may mga iba tayong kabayan ka updates na hindi naman din kasi nakakapag parang siguro hindi nakapakinig ng ating podcast. So may mga clips po tayo diyan, kinakat ko po iyan para medyo
may kumbaga parang may topic po kayo na papakinggan. May bago kayong topic na napapanood, napapakinggan, 'no? So, panoorin niyo rin po 'yan or 'di naman kaya i-share niyo po iyan sa mga kaibigan niyo, sa mga kabayan ka-updates niyo na kapamilya, kaibigan, para kung halimbawa meron silang tanong about SMDC project or may mga tanong sila sa pagkuha ng ayan, i-share niyo lang po yung mga videos na 'yan dahil, nakatutok na po agad diyan yung sagot. Wala ng mga, kuskus balukos ba 'yan? Oo, mga gano'n. So, diretso po agad mismo yung ating, topic 'no, every weekdays 11 o'clock SMDC podcast clip. Pero bago ang lahat kabayan ka-updates, gusto ko din munang batiin, oo, i-shout out etong ating mga, kabayan ka-updates na, ko-comment sa ating mga videos. Katulad katulad na lamang po ni Miss Kelly Ann Onza, oo. So, siya po ay, sila po ay nakakuha ng Ice Tower. Siya po ay nag-comment dito saan ba 'to? Sa nagbabayad na sa bangko pero hindi pa turnover ang unit anyari, okay. So, sabi niya, "Trusted Justine, hands-on siya. Kailangan piliin talaga ang consultant niyo kasi matagal ang connections between your consultant. I'm very glad nahanap ko 'to, si Justine. Every now and then nag-a-update and he's very easy to reach out." Oo. Naku, Miss Kelly Ann ha, maraming salamat po. Siya po ay kumuha sa Ice Tower. So, maraming salamat Miss Kelly Ann. Sabi naman po ni Buhay OFW 4296, maraming salamat Sir Justine. Ayan. Okay. Dito naman po sa ano pa 'to, sabi naman ni Wilfred Gonzales, "Hello po, may unit po ako diyan. Need po bang mag-change pa ng unit, same price? Ngayon ko lang po nakita maigi yung location namin, nasa end unit po kami. Nasa building B po pala kami, salamat po." Sir Wilfred, ano 'to, parang building B ay nasa GEM po tayo. Kayo po ay nag-comment sa GEM Residences. So hindi ko maintindihan kung ano po yung building B na naitutukoy, pero i-DM niyo po ako sa aking WhatsApp. Kasi parang iisa lang po ang building ng GEM Residence. Iisa lang po ang building ng GEM, oo. So wala po itong building B. Hindi ko po alam kung may building ho ba kami na hindi ko nakikita. Oo, naku, i-DM mo yan na para matulungan nga po kita, Sir, Wilfred. Sabi naman ni, Alf Ayalde, Sir Alfredo Ayalde, kumuha po ng Sunset to Kabayan Cup Beats, True Social Responsibility, kudos SM, ayan. So, nag-comment nga po siya dito mismo, nung panahon po na tayo nga po ay binabagyo Kabayan Cup Beats ni Karina, ang mga SM Supermalls po 'no, ay nag-alok po ng mga, libreng parking kung saan puwede nga kayo makasilong muna, ayan. So, libre po yung parking kung kayo po ay na-stranded, and I am very sure na lahat po ng mga malls, hindi lang po SM 'no, kundi yung mga kapatid po namin mga ibang mga malls talagang nag-offer din po ng kanilang, lugar para doon muna, mag-park 'no, doon muna magbatila ng ulan, na libre, walang babayaran, 'di ba, Kabayan Ka-updates. And nakakatuwa talaga kasi alam niyo Kabayan Ka-updates, sa mga gitnang pagkakataon talaga, 'pag yung mga bagyo, dito mo talaga nakikita yung, bayanihan ng mga Pilipino. Oo, sobrang may mga pagkakataon siyempre parang ako naman parang hindi ako makalabas 'no, Kabayan Ka-updates dahil, hindi rin po nakapag-podcast dahil nga po medyo tayo nga po ay malat. Actually, until now, may konti na lang pero at least medyo nakakapagsalita na nga po tayo. Pero nitong mga nakaraan sobra, ay naku, tinutungga ko na nga po yung mga lagundi, kung ilang lagundi na po ang aking nainom talaga. Oo, wala pa rin talaga. Pero yun, talagang nagpahinga nga po tayo, hindi ho tayo gaanong nagsasalita. Kasi nga medyo iba talaga yung ating, lalamunan, sobrang iba. May mga tumawag sa akin before sa WhatsApp,
Pasensya na po kayo, hindi ko ho alam kung anong rehistro po ng boses ko nung kausap niyo po ako. Pero yung mga taong ito wala na hindi na ho ako nabalikan. Siguro iniisip siguro nila, "Siguro ano 'to, hindi 'to si Justin, siguro impostor 'to." Oo, ba't gano'n? Parang naka-filter yung boses niya. Okey. So yun nga kabayan ka-updates, talagang ano, talagang, nung mga panahon nga po na binabagyo nga po tayo ng Bagyong Carina at ako po ay nakapanood ng mga, ng mga balita, sobrang ako po ay emosyonal kasi talagang ano, talagang, lumalabas talaga yung bayanihan 'no, ng mga Pilipino kapag mga ganitong mga unos, 'di ba? At saka pansin ko din lahat po, marami na rin pong, tao na, um, mas concern sa mga ano, sa mga aso at pusa, 'di ba? Kasi natutuwa talaga ako yung kapag may mga rescue talagang nauuna pa yung mga hayop, wala talagang maiiwan. Yun yung mga nakita mga caption, "Walang maiiwan." Oo, oo. Pero siyempre may mga nakakalungkot kasi may mga hayop na nakakulong na hindi man lang pinalaya ng mga owners. Diyos ko naman, wag naman sanang gano'n. Oo, nakakaawa talaga yung mga ano, may mga buhay din po sila at, sila po yung mga ano, sila po yung mga, um, sila po yung mga alaga natin na parang hindi man nila nasasabi na, mahal nila tayo pero napaparamdam. Oo, napaparamdam nila sa atin na mahal nila tayo. So, ayun sa lahat po ng mga for parent naman diyan, baka naman kapag mga may bagyo-bagyo, wag niyo muna ikulong, ipasok niyo sa bahay or di kaya, kung medyo hindi safe yung aso, ipasok niyo yung kulungan sa ano, sa bahay. May nabalitaan pa ako sa isang ano, para siyang isang ano, may-ari po siya ng parlor, oo, isa po siyang beautician. Lahat ng mga pusa talaga niya no, sorry, may mga pusa po siya, I think mga 3. Pero ang daming pusa pinagkukuhaan niya sa labas. Mga hindi naman niya alagang pusa pero pinagkukuhaan niya at nilagay niya nga po sa taas ng kanyang bahay. Yung parlor niya, sobrang baha. Pero yung mga pusa nasa taas po ng, bahay niya, andun po sa kwarto niya. And siguro kung bibilangan ko mga nasa 20 mga pusa. Oo, 3 lang yung pusa niya pero nasa 20 yung kanyang mga pusa. Oo, yung mga pusa nandoon at talaga yung mga stray cats nandoon. So nakakatuwa, pero yun po kabayan ka-update sana nga po 'no, sa mga gano'ng pagkakataon, mas lalo pa nga nating pagbutihin yung, pagbabayanihan. Oo, hindi malaki man o maliit na tulong, Diyos ko bongga na po 'yun. So, kung kayo po, medyo may sobra-sobra diyan o ano ba naman yung dun sa mga nagpa-pack ng mga relief goods, magpadala po kayo ng mga, 2 plastic ng noodles o 2 plastic ng sardinas. Malaking bagay na po 'yun kabayan ka-updates. So, ako nga hindi ko nga po nagawa 'yan, though gustong-gustuhin ko man. Pero yun nga, talagang sobrang kailangang ipagpahinga yung ating lalamunan. Ang hirap talaga kabayan ka-updates kapag, yung lalamunan po ang inyong problema. Ang laking sagabal sa trabaho talaga. Oo, pero sa lahat po ng mga kabayan ka-updates ko na nasa Pilipinas, ayan, sana po 'no kabayan ka-updates nakabangon na po kayo, okay po kayo, safe po kayo, kung ano man po yung, naranasan ho natin itong nakaraang bagyo, tuloy lang ang buhay. Tuloy lang ang buhay. Gaya nga po ng ating, kuwento ngayong araw na ito. Oo, ayan wait lang, iinom po muna tayo ng kape. Okay kabayan ka-updates, to be honest, ito pong podcast na ito kabayan ka-updates, naisipan ko talaga kasi na medyo since special nga po itong ating podcast, naisipan ko nga po sa inyo ikuwento yung aking journey sa SMDC. Oo, so yung kung papaano nga ba nagsimula ang aming love story. Wow, love story! Oo, may pa-love story tayo, oo. Pero ayun, parang,
Napaka-espesyal po nito kabayan kapits dahil siyempre, tayo nga po ay umakyat sa pangalawang yugto ng ating buhay dito mismo sa SMDC. Tayo nga po ay, napagkatiwalaan ng isang upuan, o ng isang seat 'no, para mas maibigay pa po yung best 'no, para sa ating kumpanya. Pero papaano nga ba tayo nagsimula sa SMDC? Papaano nga ba tayo, nagsimula? Papaano nga ba ako nakapasok sa SMDC? Mm. Okay, so alam niyo po kabayan ka-updates, kung napakinggan niyo po before yung mga podcast ko before about sa, pagsisimula ko sa real estate industry. Ang naging inspirasyon ko nga po talaga ay ang aking ina, yung mother ko po 'no, dahil siya nga po ang nag-introduce sa akin na pasukin ang mundong 'to, pasukin ang mundo ng, real estate, okay. So, magsisimula po ako nung panahon na siya po ay sumakabilang buhay. Dahil ito po kasi kabayan ka-updates, parang nung siya nga po ay sumakabilang buhay, parang ang hirap mag-move forward. Imagine sa unang kumpanyang pinapasukan namin ng sabay, parang ako na lang mag-isa, ang hirap. So medyo tayo nga po ay umalis sa kumpanyang ito. Okay, and siguro kabayan ka-updates, parang dumating yung time kapag burol kasi or weak, hindi ka, ewan ko sa iba no, pero sa akin talaga, hindi ko pinapakita yung sarili ko na umiiyak, na nalulungkot or what. So, chill lang ako. Oo. After ng week doon or after ng libing doon ko na lang po na parang doon ko na lang talaga nabuhos yung lahat ng luksa ko. Oo, sa buhay, sa pagkawala ng aking ina. And dumating na lang siguro mga na-realize ko na nga lang po na, ay ang dami ko na palang bayarin. Oo, kasi po patay po yung aking ilaw, umaga, tanghali, gabi patay po yung aking ilaw. So, parang wala akong wala talaga. Parang wala akong gana magtrabaho, ganyan. Tapos, nalaman ko ang dami ko na nga palang bayarin. So, may pinasukan muna akong isang, kumpanya. O maliit lang naman siya pero sobrang kamag-anak ko kasi 'to, malapit sa puso ko. And tayo nga po ay nag-stay lang ng mga 2 buwan ata doon, o 2 months lang. Dahil na-realize ko na talagang dito ako talaga nadadala. Okey, parang dito talaga siguro ako, sa ganitong mundo talaga tayo. Okay, ngayon, may isa akong kumpanyang pinasukan, medyo hindi ko na babanggitin yung pangalan na ito. Nalaman ko na international yung papasukan ko. Ako kabayan kaptits, hindi talaga ako, ewan ko pero never in my life, hindi ko ho talagang nakita sa sarili ko na ako nga po ay lalabas ng ibang bansa. Oo, and hindi ko alam, parang siguro medyo so far at home naman ako. Enjoy ako dito sa Pilipinas. Gusto ko magtrabaho dito so far and okay na ako doon. Nag-stay ako ng mga I think mga 3 months lang din ata ako nag-stay doon. Pero umalis din po ako. Dahil una, hindi ko nakita na mag-international ako. Pangalawa, medyo inaapi-api tayo. Oo, medyo iba, parang iba kasi yung, vibe doon. So, parang, umalis po ako doon, 'no? And this time hindi ako puwede magkamali. Kailangan, kapag ikaw ay papasok sa isang kumpanya, hindi lang basta parang pumasok ka because kailangan mong kumita. Kailangan aralin mo yung proyektong, ah, ima-market mo or ibebenta mo, 'di ba? So yun nga kabayan ka-updates, parang ang una ko pong nakita 'no, nag-ano ako, list ako ng 5 developers. Oo, 5 developers. 5 developers, hindi ko na siyempre hindi ko na nga ho papangalanan pa yung 4. Pero yung isa nga po dun yung SMDC.
Ta's nakita ko yung gold. Oo, yung gold, residences. Okey, nakita ko yung gold and sabi ko, "Parang ang ganda nito." Kasi tapat niya na iyawan, wala kang makikitang kakompetensya sa lugar dahil walang malalapit na condotel condotel or hotel. So, kapag ikaw, um, nasa Naiyawan, puwede kang mag-book ng unit dito and walking, distance na lang, okey? So, doon ako natutuwa. Sobrang gandang-ganda ko sa project, oo. So, alam niyo kabayan ka-updates, nakakatuwa kasi, nung nakapasok ako hindi pa ako nakapasok, sinigurado ko muna na bago makapasok, kailangan may benta ako. Mm. So ginawa ko kabayan ka-update siyempre sa tulong po ng mga Google, ayan. Wala akong inabalang ahente ha, wala akong inabalang ahente. Wala akong inabalang consultant, doon ako medyo proud, 'no. So talagang inisa-isa ko po yung mga computation nung project mismo ng gold. So nag-check lang ako sa Google ganyan, 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 kung ano nga ba yung mga computation ganyan, ganyan, ganyan. Okey, and then, minarket ko nga po siya kahit wala pa ako sa SMDC. Oo, sinigurado ko munang this time bago ako pumasok kailangan may sale ako. Kasi ayoko yung pakiramdam na parang the moment na tinanggap ka, parang binibilangan ka na. O parang gano'n. So medyo ako parang gusto ko kampante ako na kapag tinanggap nga po ako, meron na po akong sandbag, meron na po akong, hawak na sale, okay. So ngayon may hawak na akong sale, ang naging problema ko naman kabayan ka-updates, um, wala akong mahanap na manager na puwedeng kumuha sa akin. Imagine, may mga nagpo-post hiring, ganyan. So, ang dami kong na-message, walang tumatanggap sa akin. Ta's yun nga kabayan ka-updates, one day parang, may, nag-message na lang po sa akin, si Mr. Ryan Christian Pateño. Siya talaga yung unang-una kong naging manager sa SMDC. Oo. So, siya po ang tumanggap sa akin. So, parang ilan lang ba kami nung time na yun? Parang 3 lang ata kami na tao niya. Hindi pa kami nakapag-meet, oo, pero nagpasok na nga po ako ng benta. Okay. So nalaman ko local yung, grupo. Dahil yung grupo na yun ay bago pa lamang. So, local po, hindi ho aalis. Unlike sa isang developer na napuntahan ko dati, ito po ay local lamang. So, dito walang aalis. So, dito Pilipinas lang po, 'no? So, nagtrabaho tayo, trabaho, trabaho. Hanggang sa dumating yung time na sabi, etong grupo namin na ano, parang nalipat sa international. Oo, international kabayan ka-updates. Sabi ko parang teka lang, parang aalis? Kaya ako nga tinanggap yung trabaho para hindi umalis. Okay, so gagawa na ako ng resignation. Oo, gumagawa na ulit ako ng resignation. Pero at the back of my mind, habang ginagawa ko yung resignation, baka may pumipigil sa ballpen. What if ito talaga yung gusto Diyos para sa atin? What if kung andito yung nanay ko, kung buhay pa siya, baka ito talaga yung gusto niya. So, ang ginawa ko, sige, bigyan natin ng pagkakataon kabayan ka-updates na i-take itong international na to kabayan ka-updates, no? So, October 2020, tayo ay na-on board. May 2021, tayo po ay nagpunta mismo ng Dubai. So doon po ako na-deploy. So naranasan ko papaano humarap sa immigration. Diyos ko Lord, ang hirap-hirap talaga ng mga, ay nako, ayoko magsalita pero iba ho talaga. Though iniisip ko intindihin kasi baka may purpose kung ba't sila ganun, no? Yung mga IO na yon sa Clark. And after that, nung nakalusot na nga po ako sa IO, tayo nga po ay lumipad to UAE. Okay? 8 hours po yung biyahe, Emirates ang airlines.
So far parang nung habang naglalakad ako sa huling apak ko na nasa Pilipinas ako nung time na yun, wala akong naramdamang excitement talaga, as in wala. Oo, parang ang ano ko, ano bang mangyayari sa akin? Yun yung mga thinking ko that time. Pero nung nakatapak na ako sa Dubai, parang, Lord, eto na ba yun? Iba yung feeling, iba yung pakiramdam, parang nasa ibang mundo ka na. Hindi parang ibang bansa, parang ibang mundo. Parang um, hindi na puro Pilipino ang mga nakikita mo, ganyan. So medyo iba, ang ganda ng airport, ganyan. And dito sa Dubai mismo, sa aking kauna-unahang deployment, marami pong magandang nangyayari sa akin. Pero marami din pong nangyaring hindi magaganda. Oo. Ah, mga ilan kami that time, siguro mga 20 ho kami. Ayoko na pong i-detalye po yung buong kwento, no? Pero dito ko nakamdaman yung depression. Dito ako nakakamdam ng anxiety kasi uwing-uwi ka na, gusto mo nang umuwi, pero parang ayaw pa ng mga boss mo. Pero kasi pag mga deployment, ang alam ko, dapat mga 1.5 or 2 months lang. Dapat nga 1 month nga lang, alam ko eh. Pero may mga iba 1.5 to 2 months. Pero kami parang umabot ho kami doon, kung di po nagkakamali, 7 months, dire-diretso. Oo. Ah, sobrang ganda po ng Dubai. Pero sa dami ng mga nangyayari po sa amin doon, kabayan ka updates. Parang, sorry to say this, pero parang naging impyerno po sa amin ang Dubai. Dahil po sa mga kaganapan noon. I think noong 2021, dito ko na rin po nasisimulan yung podcast ko sa SMDC. Nag-SMDC podcast po ako, pero hindi pa po ako nag-i-start sa Apple Podcast, Spotify. Pero talagang ano, kabayan ka updates. Pero habang ginagawa ko yung mga videos na yan, sobrang iba yung pakiramdam ko ng mga panahon na yan. Oo, pero wala eh. Kailangan ituloy. Kailangan tuloy-tuloy lang talaga yung laban. Talagang patatagal lang talaga ng loob. Naalala ko, ang dami namin noong time na yun, pero nung umuwi nga po kami ng Pilipinas, parang wala na kami sa 10. Kung bibilangin po. Kung bibilangin po siguro yung mga taong ito. And basta hindi siya naging madali. Parang akala ko kapag nasa ganitong industry ka, ang poproblemahin mo lang talaga ay yung papaano ka mag-market, papaano mo tatrabahuhin yung mga kliyente mo. Hindi. Dito ko nakamdaman kung papaano ka makikibagay sa mga katrabaho mo kahit hindi mo na sila gusto. Oo. Um, Iba talaga, kabayan ka. Sobrang iba. Pero sabi ko na lang, ang layo na ng nilalakbay natin. So, pagtiisan. Okay? So, nagtiis po tayo, kabayan ka updates. Hindi ko na po kayang i-detalye pa. No, kasi parang so far sa akin, okay na naman po ako. No, pero eto kasi medyo nanariwa lang sa akin. Etong mga bagay na to nung natanggap ko nga po yung promotion. Yung mga nakasama ko sa trabahong ito, nung time na yun, actually, halos lahat sila, wala na po. Okay, wala na po. Hindi ko na po sila kasama. Maliban na lang kay Sir Sherwin na nasa ibang grupo. Hi Sir Sherwin, if you're watching po, if you're listening, shout out to you. Oo, si Sir Sherwin. To make the long story short, hindi talaga naging maganda yung unang 2 taon ko sa SMDC. Oo, pero kapag mahal mo kasi ang isang kumpanya, kapag mahal mo yung isang bagay, hindi mo talaga iiwanan.
So sabi ko nga parang hindi, idedire-diretso ko na 'to dahil sa edad ko pong, 25. Oo, hindi. Sa edad ko pong itong 35, ayan, honest po ako, ha. Oo, medyo hindi ko na parang hindi ko na kasi naano kabayan ka-updates na mag-discover pa or mag-explore pa ng ibang bagay, 'no? So sabi ko parang sige dire-diretsuhin na lang natin 'to. Maging mabuting consultant na lang tayo, mag-submit na lang kung anong gustong pagawa mga bossing na yun. Oo, so s kumbaga kabayan captains, pinili ko na lang maging, mabuti. Hindi ko na pinili maging tama, pinili ko na lang maging mabuti. Kaya nga kabayan captains nung naialok po sa akin ni Sir John, kasi yung boss ko nga po, si Boss FTR na sobrang bait, na sobrang, kumbaga parang ito yung ano, itong si Boss FTR talaga masasabi ko na, buti na lang nagtiis talaga ako kasi kung bumigay ako, baka hindi ko maranasan yung alagang FTR. Uy! Hindi ko naranasan yung saya sa grupo ng Team FTR, oo. Kumbaga parang sabi ko, buti na lang pala talaga nagtiis ako, oo. So nung nakakalungkot na wala na po yung Team FTR na 'to 'no, naalok nga po sa ni Sir Jan na kung ano ba daw ba ang plano ko. It's either, magpapalipat ako ng ibang manager or 'di naman kaya, since wala na nga po si Boss FTR, tanggapin ko yung isang seat na naiwan niya. Oo. So, to be honest kabayan ka-updates, medyo hindi ako ano, parang hindi kasi ako, hindi ko kasi na ano, hindi ko na i-imagine yung sarili ko na magma-manage ng tao. Kasi nga parang feeling ko ang stressful mag-manage ng tao. Pero naisip ko parang hindi naman pwede at the age of 50 years old, eto pa rin tayo. Naisip ko rin na parang ang promotion kasi, blessing kasi yan. So, inisip ko rin, baka mamaya kung tanggihan ko man ito, kailan pa. Oo. So, pinanalangin ko buong magdamag, kinabukasan nagbigay ako ng word, ah, kay Boss JST, Sir Jan Talusan na parang, "Boss, okay, ready na po ako. Handa na po ako." Mm. So, I think mga June yun, kung di ako nagkakamali, mga June ata ako na sabihan ni Sir Jan, kung mga third or fourth week ng June. Tapos, etong July, parang nilagay muna ako sa isang ASD. Hello, Miss Mela. Ayan, si Miss Mela na tumanggap po sa atin. Talagang, eto rin, ano to parang si Miss Mela, parang ano siya, sobrang mahinhin. Matagal na rin sa industry, kasabayan Sir John. Ano siya, parang tahimik lang siya, pero hindi siya nakaka-intimidate. No, parang siya pa yung medyo napaka-approachable na tao. Kasi to be honest kabayan ka-updates, talagang 'pag mga bagong grupo, bagong pakikisamahan, mukha lang akong ano, maingay, madaldal, pero 'di ba parang itong mga taong 'to mga successful na mga manager, mga makakapal na ang mga pitak. Medyo parang nai-intimidate talaga ako. Oo, so pero nakakatuwa 'no, si Mela parang so far naramdaman kong at home ako sa Team JST hanggang sa na lumabas na nga po yung kontrata. Actually, naano ko din 'to before, nabanggit ko nga din po ito kabayan ka-updates dati na parang may announcement ako, eto na yun. Kasi hindi ko ma-announce dito kasi nga baka baka bawiin kasi. Walang kontrata, so parang kailangan hintayin muna yung kontrata. 'Pag andiyan yung kontrata, edi go. Pero kung walang kontrata, parang baka mapahiya ako. So, hindi ko na muna
in-announce nga po sa inyo. Pero nitong August 1, dun nga po lumabas ang ating kontrata. And nung lumabas nga po yung kontrata, sobrang napapikit ako. Sabi ko, thank you Lord. Kasi never in my life, parang hindi ko talaga ine-expect na ah, may yung kumpanya na minahal ko, parang, alam mo yun, parang, hindi ko inaano na ipopromote ako, hindi ko inisip eh. To be honest nga siguro, nung mga panahon na pag sa mga developer, parang kasi, kahit na matagal na po ako sa industriya, hindi ko kaya na mag-apply as, alam mo yun, manager agad or director agad. Kasi nga parang parang nahihiya ako. Nahihiya po ako sa mga developer. Hindi po sa nagkapaka-hipokrito ako, pero nahihiya talaga ako. Sabi ko, kung baguhan ka pa lang, kung gusto mo man makuha yung titulo na yun, dapat ah, doon sa kumpanyang kung saan ka nagsimula. Okay? Nung mga unang nakasama ko before yung nanay ko, nung siya po ay nabubuhay, hindi ko rin po tinatanggap yung promotion na yun. Ang daming developer na nag-ano, pero hindi ko kasi talaga tinatanggap. Dahil una nga po, takot nga po ako. Tapos yun nga, parang nagulat na lang ako, yun, itong sa SMDC, parang sabi ko, siguro it's about time. Lahat ng mga natutunan ko, lahat ng mga bagay na mga nalaman ko this time, ah, ipagkakatiwala ko naman, ipapasa ko naman sa mga bagong ka-updates na makakasama po natin sa mga susunod na mga araw. Oo. So, siyempre, ano ba ang role ng associate sales director? Oo. So, yung role ko na nga po talaga, Kabayan Ka Updates, ay mag-handle lang po ako ng mga tao. So, gagawa po tayo ng maraming Justine. Oo. Um, ang maganda po nito, Kabayan Ka Updates, mas lalong lalawak po ang SMDC updates. Oo. Mas lalong lalawak po ang SMDC updates. So, mas maraming updates na po. Kung dati-rati may mga nagreklamo, baka pwedeng sa lugar na ito, sa lugar na yan. Okay? So, hindi lang po ako magbibigay ng hatid ng project updates, kundi yung mga ating mga ka-updates na rin, ayan, na ating pong kasama sa grupo. Ang magbibigay nga po sa inyo ng mga fresh na construction updates ng SMDC projects. Ito mga SMDC projects na inyong mga hinuhulog-hulugan. Okay? So, makikilala nyo nga po sila soon. Abangan nyo po iyan. O, di ba? Parang ano lang, pang Star Magic lang. No? Okay. So, syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang ating weekly podcast. Dahil yun nga po, parang kahit na medyo magiging busy nga po tayo sa mga susunod na araw itong buwan, commitment ko na nga talaga na ituloy-tuloy pa rin po ang podcast. Dahil importante nga po ito, Kabayan Ka Updates, itong SMDC podcast, mga infos about SMDC projects, no, na dito nga lang po natin na ibibigay. Kabayan Ka Updates, gusto ko nga din palang gamitin ang pagkakataong na ito para magpasalamat. Oo, first and foremost, salamat sa Diyos. Ayan, hindi ko deserve ito, pero ibinigay po niya. Thank God may SMDC. May SMDC na nagbibigay ng magagandang mga projects sa amin para i-market, no, sa lahat po ng mga Kabayan Ka Updates. Of course, kay Boss EFT, Boss Antan, thank you for all the love and support po. Sa team, sobrang naging makulay po ang buhay ko sa SMDC. At isa po kayo sa mga dahilan. Isa po kayo sa mga nagbibigay buhay sa akin talaga. Isa po kayo sa inspirasyon ko. Okay? Kay Sir John Talusan, boss, maraming salamat po. Sabi ko nga po sa post ko, talagang pinanalangin talaga namin na mapunta nga po sa inyo, and isa kayo sa mga answered prayer namin talaga. Napunta nga po kami sa inyo. Ayan, Sir Boss John Rayson Talusan, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng seat sa akin.
Oo. At, kay Sir FTR, boss, maraming salamat din po. Hindi man tayo magkasama na, pero lahat ng mga natutunan ko sa'yo, nung mga panahong magkakasama tayo sa SMDC, dala-dala ko yun, and hindi ko ipagmamalaki ko talaga na nasa SMDC ako, na galing ako sa grupo mo. Forever grateful ako talaga na napunta sa grupo mo. Mukha lang ako walang natututunan, pero pero talagang lahat ng iyon, lahat ng mga learnings na naibigay mo, Diyos ko, nasa ano yun, nasa puso at isip natin yan. Oo. So, Sir FDR, Team FDR, kina Jane, Rona, kina Jabelita, kina Nino, Cherub, Claisha, and sino nga ba, mga hindi ko nabanggit. Junel, okay. Wait lang nga, baka magtapos sa akin. Wait lang. Jane, Jane, Rona, Jabelita, Nino, Cherub, Claisha, Junel. Okay, mukhang wala akong nakalimutan. No, maraming salamat sa inyo. Naging masaya ang FTR life ko dahil nakasama ko din kayo. Ayan, lalong-lalo na kay Jane. So, kay Jane na madalas kong kabaridagulan. Nakakasama ko dito sa aking mga vlogs before. Ayan, so maraming salamat. Isa kang inspirasyon, kapatid. So, thank you so much, Jean. And, sino ba? Wait lang. Sa aking PA na si Mengay, ayan, salamat sa lahat ng mga assistants, sa pag-aayos ng mga dokumento ng ating mga kliyente, sa aking mama. Asan ka man ngayon, ma? I love you. Thank you for not giving up on me. Dito sa industry to, talagang nung una ayoko talaga dito, but dahil sa pagtsatsaga mo talaga, ayan, talagang napamahal na nga talaga sa atin itong trabaho ito. Sa papa ko, ayan, si Yusun pa, lahat ng pagsisikap ko ay para din sa iyo to, pa. Ayan, tuloy-tuloy mo lang po ang panalangin para sa akin. And sa lahat po ng mga ka-updates ko sa YouTube, sa Apple Podcast, Spotify. Sa Spotify, ang dami na nga talaga natin mga listeners, mga followers. Maraming salamat. Talagang ginugulat nyo nga po ako sa lahat po ng mga Spotifys dyan, users or listeners. Maraming salamat. And syempre, this nothing without my clients po, na ako po ang pinagkatiwalaan. Ako po yung pinili. Ako po yung pinagkatiwalaan nila para piliin ng kanilang property kukunin sa SNDC. Diyos ko, hindi ko po alam kung paano po magpapasalamat sa inyo. Kasi kabayan ka updates, medyo natutuwa lang talaga kasi ako dahil ang dami ho namin ng mga consultants, pero natutuwa ako na natatouch ako sa mga natanggap kong mga message, no? Mula noon hanggang ngayon. Talagang nararamdaman ko yung yung love, yung support nyo sa akin. May mga nagsasabi sa inyo na sayang hindi ikaw naging consultant ko, no? Pero okay lang po yan, kabayan ka. Please, ang importante, may SMDC project ka na. So, and syempre sa lahat ng mga kliyente ko, ayan, sobrang natutuwa talaga ako kasi parang may mga iba pa dito, parang may mga nagbibigay pa ng mga ng mga damit. Oo, may mga paampaw, nagpapadala sila dahil yun nga, natutuwa sila sa mga monthly updates ko na hinuhulog-hulugan nila, ganyan. So, ang dami ko natanggap ng mga regalo. Maraming salamat po. Diyos ko, sino ba naman ako? Sino lang po ba ako? Hindi naman tayo superstar o ano. So, messenger lang tayo sa SMDC, and it's part of our job lang talaga na maibigay lang po sa inyo itong mga updates. So, yung lang po, yung pakikinig nyo, ayan. Tapos yung pag-refer nyo, baka naman, sapat na po iyon. Oo, pero may mga iba sa inyo talaga nagbibigay ng mga kung ano-ano, mga regalo, may paampaw. Ang dami talaga. Sobrang natutuwa talaga ako. But again, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga kabayan ka updates. Oo, super maraming salamat po.
Okay, to my team ka-updates sa mga bagong papasok po sa aking grupo. Naku, ito na may mga bago tayong i-ha-handle na mga ano, sana walang sungay 'no? Oo, parang dito ko na mararanasan kung papaano nga ba magtiyaga yung mga boss ko sa akin dati. Kasi nga daw may sungay daw po tayo. Oo, mukhang it's payback time. Pero sa lahat ng mga team ka-updates, ayan, no worries. Lahat ng mga bagay na mga natutunan ko this time, ibibigay ko naman po sa inyo. Ayan. Okay, nakapalobat ng ating cellphone. Okay, sa lahat po ng mga naging boss ko sa iba't ibang mga developers, ayan, gusto ko din palang pasalamatan itong mga taong to. Magmula sa mother ko, kay Christina Kibilan, kay Sir Mel Arcinias, kay Sir Earl Jan Inoval, kay Sir Mark Abulo, kay Sir Alvin Pua, kay Sir Ryan Christian Pateño, Mr. Edward Manalili, and Sir JST, Sir FTR. Hindi ko po, may ilan sa inyo na hindi po, may ilan sa inyo na maganda po yung ating pagtatapos, may ilan sa inyo na hindi po naging maganda yung pagtatapos ng ating relasyon sa trabaho. Pero gusto ko kong gamitin ang pagkakataong to para pasalamatan po kayo. Dahil hindi po ako magiging buo, kundi rin po dahil sa mga kwentong na ibigay natin or sa mga kwentong naranasan ko nga po sa inyo. Oo, lahat kayo, positibo man o negatibo, may magandang epekto po sa akin. At nagpapasalamat po ako dahil doon. So, again, sa lahat po ng mga naging boss ko, maraming salamat po. Okay, so kabayan kapis, hanggang dito na nga lang po ang ating podcast. Malulubat na nga po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating podcast mula simula hanggang dulo. Kung kayo po ay may tanong all about SMDC projects, please DM me on WhatsApp at 63-9152-8143-5563, 9152-8143-55. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow po ako sa aking Apple Podcast, Spotify, and don't forget to subscribe to my channel for more SMDC videos and updates. Next week, tuloy-tuloy na nga po ang ating mga updates dyan. Okay? And yung ating mga weekly podcast, every Sunday na rin po. Again, pasensya na po kayo kung di po ako nakapag-podcast lately. Ayan. So again, kabayan ka-updates, maraming salamat po sa inyong pagtutok mula simula hanggang dulo. Ako po ang inyong virtual associate sales director. Kinikilig ako. Oo, ang ganda. Ako po ang inyong virtual associate sales director. Justin Archeda, na patuloy pong nagpapaalala po sa inyo, kabayan ka-updates. Sabay-sabay nga po tayong lumipad, umangat, at mangarap. See you po ulit on my next podcast. Dito lang po sa Nag-iisa. At nag-iisa lang na SMDC podcast. Again, maraming salamat and happy investing everyone. Bye!